Sa kwentong ito, maririnig nyo ang mga nakakakilabot na tunog ng sapatos na may takong sa kalagitnaan ng gabi. Isang lalaki ang lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit may kakaibang nangyayari tuwing sumasapit ang gabi. Habang nagiinom siya ng beer, may naririnig siyang mga yabag na papalapit sa kanyang pintuan. Ano nga ba ang lihim ng bahay na ito at sino ang misteryosong babae na may bali ang mga binti? Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Arvin. May ibabahagi lang po akong kwento na sana ay magustuhan ninyo. Nakatira po kami sa isang bahay na pag-aari ng mga magulang ko. Ako, ang misis ko at ang mga anak namin. Hindi naman kami mayaman pero kahit papaano ay nakapagpundar ng 2 bahay ang mga magulang ko. Isa doon ang tinutuluyan namin ngayon. Yung isa ay pinapaupahan nila. Nangyari itong kwento ko sa bahay na yon. Wala kasi silang makuhang tenant noon, kaya ako na lang ang lumipat doon. Magbabayad na lang ako ng kalahati ng renta. Sabi ko, pwede na rin. At least kahit papaano ay may income pa rin sila. Nung lumipat ako doon, ayos naman. Malinis yung bahay. May mga gamit na rin. Hindi na ako masyadong nahirapan sa pag-aayos. Nung unang gabi ko doon, nakarinig ako ng tunog ng sapatos na may takong sa labas ng bahay. Mga 2:00 na yon ng madaling araw. Nagtataka ako kung sino ang naglalakad sa ganong oras. Pero inisip ko na lang na baka isa sa mga kapitbahay na umuuwi ng gabi. Nung sumunod na gabi, ganon ulit may naglalakad na naman sa labas. Hindi ko na lang pinansin. Nung pangatlong gabi, ganon pa rin. Doon na ako nagtataka. Kasi parang pareho yung tunog ng takong. Parang pareho ng sapatos yung naglalakad. Tapos parang palapit ng palapit yung tunog sa bahay. Nung una, parang malayo pa. Pero nung pangatlong gabi, parang nasa tapat na ng bahay. Hindi ko na lang pinansin. Nung mga sumunod na araw, nakalimutan ko na yung tungkol doon. Nag-enjoy ako sa kalayaan ko sa bagong bahay. Kung ano-ano yung ginagawa ko, nagiinom ako ng alak, nagpapatugtog ng malakas, nanonood ng mga pelikula. Isang gabi, habang nagiinom ako ng beer, narinig ko na naman yung tunog ng takong. Tumayo ako at sinilip yung bintana. Walang ibang bahay sa kalsada kundi yung sa akin. Nagtaka ako kung bakit may naglalakad doon. Tapos napansin ko yung mga bakas ng paa sa basang lupa. Papunta yun sa pintuan ng bahay. Kinilabutan ako. Hindi ko na sinilip ulit. Sinabi ko sa sarili ko na sa umaga ko na lang i-check kung ano yung meron doon. Nung umaga, sinilip ko yung labas ng bahay, tahimik. Walang tao, wala rin yung mga bakas ng paa na nakita ko. Nung sumunod na gabi, nagiinom ulit ako. May narinig na naman ako sa labas. Hindi ko na lang pinansin. Nung sumunod na gabi, naglalaro ako ng gitara. Narinig ko yung iyak ng pusa. Tapos yung tunog ng takong na naglalakad. Pero iba na yung tunog ng takong. Parang mas mabilis. Tumigil ako sa pagtugtog. Pinakinggan ko yung tunog. Napansin ko na parang papunta sa likod ng bahay yung tunog ng takong. Bumaba ako para i-check yung likod ng bahay. May narinig akong tunog ng crack mula sa sala. Nung tingnan ko, bukas yung pinto ng sala. Kahit sigurado ako na isinara ko yon bago ako bumaba. Nung gabing yon, tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Binarricade ko yung pinto ng kama ko. Narinig ko yung pagkatok mula sa labas. Hindi ako lumabas ng kwarto. Kinabukasan, narinig ko yung mga yabag na papalayo. Pagkatapos noon, nagdesisyon na ako na umalis sa bahay na yon. Habang nag-iimpake ako, napansin ko na nawawala yung ilan sa mga gamit ko na nasa sala. Nag-file ako ng police report pero alam ko na hindi tao ang pumasok sa bahay na yon. Lumipat ako pabalik sa bahay ng mga magulang ko. Nung mga sumunod na buwan, may nahanap na tenant yung mga magulang ko. Sabi nila, masaya naman daw sila sa bahay na yon. Wala naman daw silang nararanasan na kakaiba. Nagtataka ako kung bakit ganon. Bakit parang ako lang yung nakakaranas ng mga kakaiba sa bahay na yon? Nung isang araw,
Nakakita ako ng balita tungkol sa isang lalaking nawawala. Nung i-check ko yung balita, nalaman ko na yung lalaking nawawala ay yung tenant na nakatira sa bahay na yon. Nakita raw yung mga gamit niya sa bahay pero wala siya. Nagpadala raw siya ng isang hindi na i-publish na kwento sa isang horror channel. Nabasa ko yung kwento at kinilabutan ako. Kasi halos pareho yung mga detalye na sinasabi niya sa kwento na yon sa mga naranasan ko sa bahay na yon. Ang pinagkaiba lang ay hindi siya nakalabas ng bahay. May hinala yung mga pulis na may kinalaman daw sa pagkawala ng lalaki na yon. Ang isang babae na may bali ang mga binti. May nakakita raw sa babaeng yon na naglalakad sa kalsada. Nakakatakot daw yung itsura ng babae. Nakangiti raw ito na parang baliw. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi lahat ng bahay ay ligtas kahit pa ito'y pag-aari ng ating mga magulang. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Tandaan, minsan ang mga yabag sa gabi ay hindi lang basta tunog. Baka may nagmamasid sa'yo.